Amen, amen. Tayo po, ang topic po natin ngayon ay yung love and respect to others. Ano po? At medyo ano po ito, no? Patungkol po ito doon sa mga Kristiyano during the time ng panahon ni Pablo nung siya po ay nasa Roma, ano po? At atin pong basahin, ano po? Umpisa po sa Romans 12:9 po. Kung pwede po, I request everyone, no po, na tayo po ay tumayo. Ang aking pong first time na gagawin ko ito, na kayo po ang kayo po ang magbabasa. No po? Kaya po gusto ko kayo magbasa para po mapili nyo, maramdaman nyo kung ano po yung pag-aaralan natin. Ano po? Kaya, sige po, basahin po natin. Sige po, basahin po natin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ano po? Sige po, makakaupo na po tayo. Ano po? Alam nyo kung bakit ko po pinabasa sa inyo? Kasi gusto ko po na maramdaman nyo. Maramdaman nyo kung ano po yung pag-aaralan natin tungkol sa pagmamahalan. Ano po? Pagmamahalan bilang magkakapatid. Ano po? Sabi po diyan, unang-una, sinabi po diyan sa verse 9, maging tunay. Ano po? Pag sinabing maging tunay ang inyong pagmamahalan. Ano po ba yung pagmamahal? Paano po ba natin maipapaliwanag kung ano po yung pagmamahal? Ano po? Unang-una po, ang talagang pag-ibig at pagmamahal, ito po ay nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yung talagang, yung pag-ibig ba, yung pure love na masasabi natin na nanggagaling sa ating Panginoon. Second to the Lord, sino po ang merong ganung puso katulad ng ating Panginoon? Sino po? Palagay nyo, sino po? Ngayon po, hindi naman po natin sineselebrate ang Mother's Day. Ano po? Pero, pwede pong lahat ng nanay pwedeng tumayo. Lahat ng mga nanay, nais po nating yan po, no? Kung tingnan nyo, lahat po ng nanay,
Lahat po ng nanay, huwag muna yung magpapakananay. Nanay lang mo muna po. Yan. Yan. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo po sila. Tingnan nyo ang mga nanay. Tingnan nyo, kaya ako po sinabing nanay kasi ang nanay ang merong pinakamabuting puso. Ha? Diba? Kasi bakit po sinabi ko yan? Kasi tingnan nyo lang kung gaano ang pag-ibig ng nanay sa kanyang anak. Ano po? Kung may sakit ang anak, sino ang unang nasasaktan? Ang nanay. Di po ba? Ang tatay, anong ginagawa? Trabaho. Ano pa? Huwag naman gano'n, natutulog lang. Natutulog lang yung tatay. Ano? Kaya kung makikita nyo, magmula sa sinapupunan hanggang sa panganak, nanay ang nag-aalaga. Nanay ang nagsasakripisyo. Kaya dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Tunay na pagmamahal. Ano po? Pag sinabing tunay na pagmamahal, yun po ay sinasabing must be sincere. Ano po? Walang halong pagkukunwari. Di ba? Kaya ang Panginoon, tunay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin eh. Di ba? Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Kaya ganoon din naman tayo, especially mga nanay. Maraming salamat sa buhay ng mga nanay. Alam natin na nakikita ng Panginoon yung ginagawa ninyo, no? Ba't pumupo na kayo? Hindi ko po kayo pinapaupo. Sige po. Sige po, upo na po kayo, no? Sige po. Salamat po mga nanay. Thank you po. Ano po? Sabi dito, love must be sincere. Ano po? Pag sinabing sincere, yung tunay. Tunay na pagmamahal. Ano po? Hindi mapagkunwari. Walang halong pagkukunwari. At hindi nagpapanggap. Pretender. Ano po? Alam ko yung mga tatay dito, kagaya nila Brother Cesar. Alam mo yung kanta niyo, Brother Cesar. Di ba? Ha? Yung The Platters, di ba? Ha? Wag yun, binabaril yun. Kaya yun, pag sinabi nating hindi nagpipretend, kasi pagka ang isang tao ay nagpipretend na mahal niya ang kanyang kapwa, mahal niya ang kanyang kapatid, pero deep inside ay hindi, nagkakasala siya. Ibig sabihin nito, pag ikaw ay nagpipretend na ay mahal mo ang isang tao, marami kang nadideceive. Ano po? Marami kang nadideceive. Marami kang napapaniwala na ikaw ay ganoon. Pero hindi naman nakikita sa buhay mo yung talagang pagmamahal. No? Dapat sa buhay natin, especially sa mga magkakapatid sa iglesia, dapat nakikita sa atin kung gaano tayo nagmamahalan. Ano po? Kasi kung tayo hindi nagmamahalan, paano natin maipapakita sa labas na tayo ay mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Di ba? Kung tayo ay hindi nagmamahalan. Kaya diyan sinasabi diyan na maging tunay yung ating pagmamahal sa ating kapatid. No po? Sabi diyan, huwag payagan. Sabi diyan, dito po sa kasuklaman ninyo, ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ano po ba ang pagkakaalam niyo diyan, no? Sabi diyan, kasuklaman ninyo. Kasuklaman ninyo ang masama at huwag pakaibigin ang mabuti. Sabi dito, huwag payagan na kayo ay mapangunahan. Yung lagi napapangunahan kayo ng maling pag-iisip. Kasi every time na nagiging negatibo po tayo, doon po nagsisimula na umaatake ang mga negatibo, mga maling pag-iisip. Doon po pumapasok ang mga kasalanan. Ano po? Kaya maling pag-iisip o mga maling gawa, huwag nating hayaan na tayo ay kontrolin. Huwag po nating hayaan na tayo kontrolin ng masama. Bagkos, yung pong masama, ay kontrolin natin. Ano po? Hindi tayo dapat magpakontrol sa masama. Ang negative, gawin po nating positive. Ano po? Kasi kung minsan,
Ang isang tao, pag negative, negative na. Hindi niya na kayang palitan yung negative niya. Nananatili siya sa pagiging negative. Kumbaga sa ayaw niya nang maging positive. Ano po? Kaya palaging isipin ang mabuti para sa ikatitibay ng pananampalataya. Ano po? Dapat nating pakiisipin lagi yung ating pong pananampalataya. Maging matibay po tayo. Ano po? Sabi po dyan sa Philippians 1:9. Ano po? Basahin po natin sa Philippians chapter 1. Verse 9 po. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Verse 10 po. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Kaya diyan, sinasabi po diyan na dapat tayong maging bukas lagi ang ating isipan. Po. Huwag tayong magpapadaig. Huwag po nating hayaan na tayo ay daigin ng masasama. Kontrolin natin. Di ba? Paano natin makokontrol ang ating sarili? Kung minsan, hindi po natin kayang kontrolin. Minsan, pag nagagalit tayo, ay ganun-ganun lamang. Ano po? Sabi po doon sa verse 10, sa verse 10 po, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Pag sinabing tunay po, ano po ba ang pagkakaintindi po natin dito? Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Paano po ba natin may express yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid? Ano po? Paano ba natin may express? Katulad ng nanay. Pero sa atin po, sa sarili natin, paano po natin may express yung tunay na pagmamahal sa ating kapatid sa pananampalataya? Ano po? Kuminsan, ano po? Nangyayari, sabi po dito, pahalaga ng iba, kapatid sa Panginoon. Kung tunay ang pag-ibig, hindi mahirap sundin. Kung tunay talaga na minamahal mo yung kapatid mo, hindi mahirap sundin, hindi mahirap gawin. Di ba? Kaya lamang nagiging mahirap yon kasi hindi mo siya tunay na mahal. Di ba? Hindi mo siya tunay na mahal. Katulad yan sa mag-asawa. Di ba? Sa mag-asawa. Pag hindi talaga mahal, napakahirap. Di ba? Napakahirap. Para bang magkasama nga kayo sa isang bubong, pero hindi kayo nagkakasundo. Walang love na namamayani. Walang love na namamagitan sa inyong dalawa. Ganyan din tayo, mga kapatid, sa iglesia. No? Tayo po ay namumuhay sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. No po? Hindi sa pamumuno ng pastor o ng kahit na sino, kundi sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay magmahalan. Magmahalan bilang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba. Pahalagahan ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kumisan, mas inuunawa pa tayo ng ating kapatid kaysa tayo ang umunawa sa kanila. Ganun po ang nangyayari. Ano po? Kaya dapat tayo po ang laging uunawa sa ating mga kapatid. Lawakan po natin yung ating pananampalataya, yung pag-ibig natin sa bawat isa. Ano po? Kaya during the time na tayo po ay nag-o-opening ng service, pag sinabi po na magkamayan, pakita po natin yung pagmamahal natin talaga. Ano po? Kung kailangan yakapin nyo, ano po? Para i-express nyo yung tunay na pagmamahal nyo sa Kanya. Ano po? Sa verse 11 po, basahin ko muna po dito yung ano niya, sa cross-reference niya sa John 13:4. Sa John 13, John 13:34.
Sabi po dito, no? Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Verse 35 po. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yun po yung sinasabi ko kanina. Na kung dito sa church, tayo po ay nagpapakita na nagmamahalan bilang magkakapatid, pag tayo po ay lumabas diyan sa sanlibutan, makikita ng mga nandyan kung paano tayo nagmamahalan. Pero kung dito pa lang sa church, tayo po ay hindi na nagkakasundo o hindi na nagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa, paano natin may express sa labas? Di ba? Kung kapatid mo rito sa pananampalataya, hindi mo kayang mahalin, paano pa kaya yung mga nasa labas? Di po? Punta po tayo sa verse 11. Sa verse 11 po, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Di po? Dito po, hindi po sinasabi rito na pagpupunta kayo ito, lagi kayo maglinis ng church. No? Hindi po ganoon. Kundi magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ang sinasabi rito, magpakasipag tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano po? Yung pong buong puso nating ibinibigay yung ating sarili para po tayo ay maglingkod sa Panginoon. Hindi po porque ginagawa natin yon ay nagpapakita tayo ng gilas o kaya nagpapasiklab tayo kahit kanino. Hindi po. Kasi kung tunay yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, alam ng Panginoon yan. Ano po? Hindi mo na kinakailangan sabihin pa. Kinakailangan kung maglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo na kinakailangan pang sabihin sa kapatid mo, naglilingkod ako, ganito, ganyan, marami akong achievement, marami akong ginagawa para sa Panginoon. Alam na ng Panginoon yon. Tinanggap mo na yung gantimpala mula sa ating Panginoon. So dapat magpakasipag tayo. Gawin natin yung ating best. Ano po? Para mabigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon. Mabigyan natin siya ng laging kapurihan. Ano po? Sabi diyan sa John, sabi po dito sa 1 Thessalonians, ano po? Sa 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 16. Magalak kayong lagi. Ano po? Pag sinabing magalak, ano po ba yung magalak? Maging masaya. Ano po? Maging masaya. Palagi kayong manalangin. No? Laging manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kristo Jesus. Verse 19 po, huwag na ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Po sinasabi diyan, no? Kaya pinakikita diyan, pakibaba uli, Brother Luther. Sa 16, magalak kayong palagi. Always be happy. No po? Lagi tayong magalak. Kasi ba't po sinasabi diyan na lagi tayong magalak? Kasi napagtagumpayan ng Panginoon. Napagtagumpayan ng Panginoon ang lahat. Kung napagtagumpayan ng Panginoon lahat, ganun din naman tayo. Ano po? Mapagtatagumpayan natin ang lahat. Kaya palagi kayong mananalangin. Always pray. Ano po? Sige po, punta po tayo sa verse 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kaya po sinasabi ito ni Pablo, no po, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. No po? Kagalakan dahil sa katagumpayan. Magtiyaga kayo sa inyong
kapaghatian. Magtiyaga. Marami po sa atin ang humaharap sa maraming pagsubok sa buhay. Ano po? Marami. Iba't ibang pagsubok ang pinagdadaanan natin. Kaya dito, alam nyo, in advance, ano po, sinasabi na agad ni Pablo, yung haharapin natin. Kung ano po yung sasabi dyan, kaya sabi dyan, mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Maging matibay kayo, maging matatag kayo. Ano man ang dumating sa inyo na mga pagsubok sa buhay, nakahanda na kayo. No? Kaya sinasabi dyan, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging mananalangin. Ibig sabihin nun, ang ibig sabihin dito, na noon pa lang, binibigay na agad ni Pablo yung pagpapaalala sa atin na tayo ay haharap sa mga kapighatian. Kaya sinasabi niya na ngayon pa lamang magalak na tayo kasi ang kagalakan ay yun yung katagumpayan ng mga kapighatian na ating mapagtatagumpayan. Ano po? Sa verse 13 po tayo. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Diyan lang po sa 13 na po. Ang ibig po sabihin yan, tumulong kayo. Kung minsan, alam nyo, nangyayari po, sa ating pong mga magkakapatid, bagamat alam natin na merong pinagdadaanan yung ating mga kapatid, pero ano po ang nangyayari? Nagsasawalang kibo po tayo. Ano po? Nagsasawalang kibo tayo. Para bang ang nangyayari na, hindi ko problema yan. Di ba? Paano natin masasabi na, mahal mo yung kapatid mo? Samantalang, kung ang kapatid mo ay dumadanas ng problema, dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, na nangangailangan ng tulong, so sino po ang pwedeng tumulong sa kanya? Yung ibang tao po ba o yung kanyang kapatid sa iglesia? Siyempre, yung mga kapatid sa iglesia. Mapalad po tayo kasi meron po tayo mga kapatid dito na talagang bukas po ang mga palad. Talagang bukas po ang palad na tumulong. No po? Hindi ibig sabihin na kapag sila ay tumutulong, ay sila po ay nagpapasikat. Hindi po. Yun ang sinasabi doon. Ibig sabihin, kaya nila ginagawa yon dahil alam nila ang salita ng Panginoon. Sinasabi diyan po, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Hindi naman sinasabi diyan na pag may dumating diyan, iimbitahan mo na, tumuli ka sa bahay ko. Hindi naman pwede ganon, di ba? Ibig sabihin, ipinakikita lang dito na how you express, no? Paano mo pinakikita rito na kung paano mo binibigyan ng pagpapahalaga ang iyong kapwa. Alam niyo kung minsan, sino po ba yung nag-abroad dito? Alam ko si Brother Miguel, no? Nag-Saudi. Di ba, Brother Miguel? Si Pastor Jimmy. Yung mga nag-abroad. Si Brother Cesar. Yung mga nag-abroad po sa Middle East, alam nyo, ewan ko lang kung alam niyo yung mga amoy ng mga ibang lahi. Siguro, dito pa lang, pag may kayo nakitang Bombay dito, huwag nyo amuyin. No? Huwag nyo, pero sinasabi ko sa inyo, yung amoy nila. Pero hindi natin sila pinupulaan. So, nung ako po ay nag-abroad, ako po ay isang dump truck driver. Itong huling abroad ko, ako po ay na-issuehan ng isang bagong dump truck. Ano po? So, palibasa, bago yung dump truck ko, yung mga kapwa ko Pilipino, may halong inggit. Dahil bakit bago ako, pero ako nabigyan ng bagong dump truck. Kaya ginagawa nila, pinagkakaisahan nila ako, yung mga kapwa natin Pilipino. Pagka kami pupunta sa site, iniiwanan nila ako lagi. Iniiwanan nila ako lagi. Alam niyo kung ang purpose nila, bakit nila ako iniiwanan? Ayaw nila magsakay ng mga ibang lahi. Especially yung mga
Bangladesh, India, Pakistan. Kasi nga, yung amoy nila talagang napaka-tindi talaga. Di ba, Brother Miguel? Napaka-tindi talaga ng amoy nila. Kung sasabihin ko kung ano yung amoy nila, nakaamoy na po ba kayo ng medyas na paulit-ulit na sinusuot, babasahin, susuot? Di ba? Babasahin, susuot hanggang sa tumitigas na siya. Bandang huli, pag hinuhubad mo na, yung buong kwarto nangangalingasaw na. Ganun na. Ganun po katindi amoy nila. So, madalit sabi, ako po ang nagsasakay sa kanila. Ako po ang nagsasakay sa kanila. Ginagawa ko, binubuksan yung bintana. Ayoko man na isakay, pero wala akong magawa dahil I respect them. No? Pinakikita ko yung respeto ko sa kanila. Na bagamat ibang lahi sila, pero pakita natin kung gaano natin sila kamahal. No po? Kaya lang, talagang pagkatapos, pag uwi ng bahay, doon ko nilalabas talaga na nagsusuka na ako. No? Kasi ayoko naman sumuka sa loob ng truck kasi mapapahiya naman sila. Kaya doon pakita natin yung respeto natin sa kanila. Pag uwi ng galing trabaho, papunta pa lang po yun ha. Pag uwi ng galing trabaho, basang-basa ng pawis sila. Mas lalong tumitindi ang amoy. Talagang halos dumidikit na sa loob ng truck lahat yung amoy nila. Kahit nga maglagay ka ng langaw ron, hindi tatagal, mamamatay. Kaya, kung yung langaw, dumadapo sa dumi, di ba? Pero sa amoy ng mga ibang lahi, mamamatay sila. Kaya, ganun po talaga kaya lang, dahil sa pagmamahal po natin sa ating kapwa, kaya nating tiisin yun, no? Kaya nating tiisin. Kahit wag nating pakita na tayo ay masyadong maselan. No po? Sa totoo talaga, maselan naman tayo. Di ba? Kung halimbawa kayo po ang mapunta sa kanila at ganun din ang gagawin nila sa inyo, ano kaya magiging pakiramdam nyo? Di ba? Sasabihin nila, ang Pilipino, di ba, lagi naliligo araw-araw, 3 beses ang araw. Pero pagdating mo sa ibang bansa, sa Bangladesh, sisibihin nila, ba't ang baho nitong Pilipino to? Di ba? So, ano mararamdaman natin? Kaya, huwag natin gagawin sa ating kapwa yun. Irespeto natin sila. Bigyan natin ng laging pag-irespeto ang bawat isa. Ano po? Sabi po dyan sa 2 Corinthians, no po? 2 Corinthians 9:12. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Panginoon. Ibig sabihin nun, dahil sa ginagawa natin sa mga kapatid, natututo silang magpasalamat sa Panginoon, no? Huwag nating, kung tayo tumutulong tayo sa ating mga kapatiran, huwag po nating kuhanin yung karangalan ng Panginoon. Ano po? Kung magpapasalamat sila, purihin ang Panginoon. Dahil nagagawa mo yung kalooban ng ating Panginoon. Pero, magpapasalamat tayo dahil sa ginagawa nating tulong, natututo silang magpasalamat sa ating Panginoon. Ano po? Kaya sa 1 Peter po, 1 Peter chapter 4 po. Verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming mga kasalanan. Pumapawi ng maraming kasalanan. Yan po yung nagiging bunga ng pagmamahal. Kumbaga sa parang siya yung gamot, no? Siya yung gamot. Pag pinakikita mo yung pagmamahal mo, pumapawi siya ng maraming kasalanan. Kung yung kapatid mo laging nakasimangot, no? Laging nakasimangot. Kasi tingnan niyo po, no? Ang pumapasok po dito sa church natin, iba-iba ang tao. Di po? Iba-ibang kapatiran.
iba-iba ang ugali. Iba-iba yung, minsan, may papasok dyan, hindi kumikibo. Minsan naman, pagpasok pa lang, sa pintuan pa lang, daldal na ng daldal. Di ba? Yung iba naman, tahimik lang siya. So, iba-iba yung taong pumapasok sa atin. So, sino po ba ang pwedeng umunawa sa kanila kundi tayo lamang? No? Kaya, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kasi, mahal mo siya. So, sa pagmamahal mo sa kanya, nauunawaan mo siya. Di ba? Kasi, naaabot mo yung kanyang kalagayan, naaabot mo yung kanyang pagkatao. Ano po? Naaabot mo yung kanyang pagkatao. Punta po tayo sa Hebrew chapter 13. Verse 1 to 8 po. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ibang nakapagpatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo din kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng mga salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin yan, ang tinutukoy dyan ay yung isang leaders, no po? Yung paano natin sila tutularan. Paano natin tutularan yung mga namumuno, yung mga alalahanin po natin. Hindi lamang po yung mga pastor ngayon. Ito po, hindi lamang po yung mga pastor ngayon, kundi yung mga dating, yung mga pastor na mga nakilala natin. Ito po. Kasi, kung titingnan nyo, maraming mga members ang nanggaling sa iba't ibang mga churches. Ito po, iba't ibang churches. Maraming mga members ang mga nakakilala sa iba't ibang klaseng pastor. Merong pastor na hanggang ngayon hindi nila malimutan. They always remember them. Di ba? Lagi nilang naaalala. Bakit nila naaalala? Dahil doon sa ipinakitang mabuti ng pastor na yon. Di ba? Kaya lagi nilang naaalala yon. No? So kung yung pastor na yon ay suplado, masungit, ibig sabihin, meron lamang siyang pinapaboran o kaya kung meron lamang siyang kinikilingan, darating ang panahon na kung mawala naman yung pastor na yon, maaalala pa rin siya. Pero doon sa mga maling ginagawa niya, hindi doon sa mga mabubuting ginagawa niya. Ano po? Kaya dito, pinakikita rito na dapat na ang isang mananampalataya ay laging bukas ang ating puso, no po? Para tayo po ay laging pagpalain ng ating Panginoon. Kasi, kung ngayon pa lamang sa kapatid natin, hindi natin magawa yun, paano pa kaya sa iba natin magagawa? Ano po? Sabi diyan sa 2 Corinthians, ano po? 2 Corinthians 9:12. Ay, tapos na po yan. Tapos na po yan. Sa verse 14 po tayo. Verse 14 po. Idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Marami po dito sa atin, no? Kapag tayo po ay nagagalit, o merong kagalit, o merong katampuhan,
Ano po ang ginagawa natin? Ano po ang ginagawa? Kine-curse natin sila. Ano po? Kine-curse natin sila. Imbis na ipanalangin natin sila. Kaya dito, sinabi dito, idalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin nyo sila at huwag sumpain. Dapat, kung meron man kayong kagalit o kung meron man kayong kasamaan na loob, imbis na siya ay inyong sumpain o siya ay inyong i-curse, ipanalangin nyo sila. Dahil napakalaki po na nagagawa ng panalangin. Ano po? Maigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ano po ba ito? Ito po yung pinakikita yung sinasabi, yung mga pag pumupunta po tayo during sa mga funeral service, di ba? Di ba? Pag pumupunta po tayo sa funeral service, ano po ang meron doon sa funeral service? Disco po ba? Hindi naman disco yun na nandun, di ba? Kundi patay. Di ba? Siyempre, andoon yung pagdadalamhati nila. So pag sinabing maigala kayo sa mga nagagalak, ibig sabihin, pag nakita natin ang ating kapwa Kristiyano na nagiging matagumpay sa kanilang buhay, nagagalak tayo, nasisiyahan tayo. Di ba? Dahil nagiging matagumpay sila. Imbes na tayo ay magalak, huwag tayong maiinggit kasi sila ay pinagpapala. Kung tayo ay naiinggit sa kanila, hindi natin na ipapakita na tayo ay tunay na kapatid sa Panginoon. Kasi nandoon yung inggit natin. So, kaya sinasabi ito, makigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ito po yung during the time na yung meron tayong mga kapatid na kuminsan ay may mga pumapanaw sa pamilya. So, pag sinabing makitangis, makipagdalamhati tayo sa kanila. Ano po? Magkaisa kayo, sa verse 16, sabi diyan, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip, makisama kayong kahit sa mga dukha. Ialay nyo ang inyong sarili, maging sa mga gawaing mababa. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Marami po dyan, no po? Marami po dyan, pakibaba, Brother Luther, marami po dyan na palagay nila sa kanilang sarili na napakatalino na nila. Di ba? Napakatalino. Kaya napakayabang. Di ba? Mapagmalaki, mapagmataas. Akala nila kung minsan pinakikita dyan na ano ba yung position sa trabaho? Kasi nangyayari dyan, ganyan eh. Pagdating sa trabaho, mataas ang position mo. Sabihin natin, managerial, director. Pero pagdating sa church, dala-dala pa rin yun. Dala-dala niya pa rin yun. Yung akala niya, naandun pa rin siya sa opisina. So kaya, nangyayari doon, imbis na magpakumbaba siya, hindi. Ang nangyayari, ipinapalagay niya na napakarunong niya, napakatalino niya. So, pagdating sa gawain sa church, lalo na yung mga naglilinis ng CR, di ba? Mga naglilinis ng CR, si Sister Charm, manager siya sa PTT, ano po? Pero hindi niya ikinahihiya. Hindi niya ikinahihiya na maglinis ng CR. Ano po? Purihin ang Panginoon sa buhay niya, no? Kasi kahit ganun siya, kahit isa siyang manager, pero hindi niya pinapalagay na ganun siya kataas. No? Pinakikita niya na kung gaano niya pinakikita yung pagpapakumbaba niya. Di ba? Kaya maging katulad tayo, no, ng mga kapatid natin na ganun, no? Huwag ninyong, sa 17 po, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Ito po ang hindi mawawala sa Pilipino, no? Kahit na kanino. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Pag binato ka ng bato, binabato mo rin ng bato. Kumisan, mas matindi pa. Di ba? Hindi lang bato. Pag binato ka ng bato, anong binabato? Granada. Di ba? Kaya, ngayon, minsan naman, binabato ng masamang salita. Yung sabihin, para bang sinasabi dyan na
hindi ako mapapalagay kung hindi kita magagantihan. Ganon. Kung ginawa mo ako ng masama, anong gagawin ko sa iyo? Mabuti. Dapat ganon. Di ba? Ganon tayo eh. Kasi ganon tinuturo sa atin ng Panginoon eh. Ang Panginoon, ginawa ng masama, ginawa ng lahat. Pero anong pinakita ng Panginoon? Yung pa ring kabutihan niya, yung pag-ibig pa rin niya ang pinanatili. No? Kaya, kung meron man kayong kagalit, kung meron man kayong kasamaan ng loob, kung masama man ang ginawa sa inyo, huwag niyo pong gantihan ng masama. Gantihan niyo po ng mabuti. Na po? Mabuti po. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Na po? Hanggat maaari, sa 18 po, hanggat maaari, makisama kayo na mapayapa sa lahat ng tao. Makisama po tayo sa lahat ng mga tao. Na po? Sabi po dyan sa Romans 15:5-11 po. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, magkaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno at upang ang mga hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag tulad ng nasusulat. Kaya't sa gitna ng mga hentil, ikay aking pupurihin. Ang karangalan mo ay aking aawitin, ang iyong parangal aking sasambahin. Sinabi rin, magala kayo mga hentil kasama ng kanyang mga bayan at muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon. Kayong mga hentil, lahat ng bansa ay magpuri sa Panginoon. Kasi ito po, during that time, yung Hudyo, akala nila sila lang yung tunay na pinagpapala ng Panginoon. Pero dumating ang panahon na pati ang hentil. Ibig sabihin, pinakikita na hindi lamang ang Hudyo, kundi pati ang mga hentil. Kaya tayo, hindi lamang tayo, kundi maging yung mga ibang taga-ibang lugar na darating at darating ang araw na makikita ng mga taong yan kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon, kung paano tayo binibless ng ating Panginoon, ganun din naman, mararanasan din naman nila yung mga ganong pagpapala. Ano po? Sa verse 19 po tayo. Verse 19 po, sabi po yan, mga minamahal. Verse 19 po tayo ng Romans 12, verse 19. Sabi po dyan, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo yun sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano po? Kaya kung meron man tayong kagalit, paubayan natin sa Panginoon. Huwag natin siyang paghigantihan. Ano po? Huwag natin siyang paghigantihan. Kasi natural na sa atin yung ganun eh. Pag tayo nasasaktan, gusto natin kagad bumawi eh. Di ba? Pag tayo ay merong kagalit, gusto natin makaganti kagad tayo. Ganon. Hindi man sa salita, kundi sa gawa. Gusto natin, pag tayo sinaktan, physically, anong gusto natin? Mas gusto natin saktan siya. Yung gusto natin siyang saktan ng matindi. Sinaranasan ko po yan, no po. Hindi naman po sa pagiging, sinasabi ko na, hindi naman po sinabi ko na, ganun po ako kasama, no po. Kasi po noon, nung kabataan ko, pag ako po ang nasasaktan, talagang sinasaktan ko rin ang husto.
no? Physically, talagang gusto ko siya talagang umiiyak talaga siya pag gumaganti ako noon talaga. So, akala ko masaya ako dahil nakakaganti ako sa kanya. Nakagantihan ko siya eh. Nakikita ko umiiyak siya. Talagang nung araw pagka meron akong kagalit, 'di ba, nakikwento ko nga diyan, inaakbayan ko lang pag meron akong kagalit. Pero hindi ko pinakikita na mahal ko siya. Alam niyo ginagawa ko? Inaakbayan ko siya. Habang inaakbayan ko siya, lumalapit kami sa pader. Ano po? Akbay ko siya. Habang lumalapit kami sa pader, dahil gusto ko makaganti sa kanya eh. Pagdating sa pader, bigla ko siya ihahampas ganun sa pader. No? Ganun yung ginagawa ko nung araw na para makikita ko kung gaano ako makakaganti sa kanya. Pero purihin ang Panginoon dahil ipinakita sa akin ng Panginoon na hindi pala tama 'yon. No? Hindi pala tama 'yon na kung tayo ay ginawa ng masama, gagawan din natin ng masama. No po? Dapat ang gawin natin pag tayo ay binato ng tinapay, batuhin din natin pizza. No? Pizza, kaya yung ano ba yung mga kasi kung binato ka ng pandesal, batuhin mo ng palaman. Di ba? Para Kaya sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipabayan niyo yun sa iyo, sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano po? Bahala ang Panginoon doon. Kasi alam niyo yan, totoo yan. Totoo yan. Kapag merong nang api sa iyo, Panginoon talaga ang gumaganti. No? Hindi tayo natutuwa dahil may ginagawa sa kanya ang Panginoon. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? Ayaw kasi ng Panginoon na naargabyado yung mga anak niya. Di ba? Ayaw niya ng Panginoon, nakikita niya nasasaktan ng mga anak niya. So, hindi naman sinasabi rito na matuwa tayo dahil ipinaghihiganti tayo ng Panginoon. No? Kaya, matuto tayo na magpasalamat sa Panginoon dahil ipinauunawa sa atin ng Panginoon itong mga bagay na ito na huwag tayong maghihiganti. Ipaubayan natin yun sa Panginoon. Sabi sa Herbio 10:30, no? Verse 10. Chapter 10, verse 30. Chapter 10 po. Herbio chapter 10, verse 30. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Makikita niyo dyan, sinabi niya, pakibaba, Brother Luther. Sinasabi dyan, no? Sapagkat kilala natin ang nagsabi. Sino po ang nagsabi? Ang ating Panginoon, no po? Akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. Hindi po natin silang kailangan parusahan, kundi ang Panginoon ang magpaparusa sa kanila. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. No po? Kaya, pagbayan natin sa Panginoon ang lahat. Huwag po nating gawing ilagay natin sa sarili natin yung paghihiganti. Ano po? Sa verse 20 po, sabi po sa verse 20, sabi po dyan, no? Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakaanin mo at kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo at sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, sino po ba yung mga kaaway dito? Sino po ba yung mga kaaway dito? Yung humingiti dyan, yun yung may kaaway. Alam niyo po ang gawin niyo? Kung meron po kayong kaaway, yahagin niyo po. Alam niyo kung saan? Jayco. O kaya sa Psalms. Sa Psalms. Di ba? Pakainin niyo siya. No? Pakainin niyo siya. Pakainin niyo siya, i-orderin niyo siyang buwa. Yahagin niyo sa Psalms. Di ba? I-orderin niyo siya ng mga 10 kahong pizza. Ano po?
Dahil nagugutom yung kaaway mo eh. Tapos i-order niyo po siya ng isang truck na soft drinks. Ano po? Kasi, nagugutom yung kaaway mo eh. Pakainin mo. No? Pero, purihin ang Panginoon. No? Napakabuti talaga ng Panginoon kasi itong tinuturo niya sa atin eh puro kabutihan. No po? Hindi kalamangan, no? Hindi kasamaan. Kundi, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, at kung nauuhaw, painumin mo. No? Ibig sabihin, yung masama, gantihan mo ng mabuti. No? Sa gayoy, magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo, sa gayoy, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Maiisip niya yun. Maiisip ng kaaway mo yun, ng kagalit mo yun. Matapos ko siyang gawa ng ganito, pero ini-invite niya pa ako, pinakakain niya pa ako, no? Palagay niyo ba kakainin niya 'yon? Palagay ko hindi, no? Kasi isipin niya baka may lason 'yun, eh, no? Kaya kasi pag may kaaway ka, in-invite mo kumain, nagiging negative siya. No? Akala niya, ini-invite mo siya dahil gusto mo siyang gantihan. Diba? Pero, yun ang pagiging negatibo ng isang tao. Sabi sa Luke, no? Sa Luke 6:32, 32 pala. Luke 6:32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin. Sabi po diyan, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Ibig sabihin nito, ano po ba ibig sabihin nito? Kung sino lang yung nagmamahal sa iyo, doon ka lamang. Di ba? Kung sino lamang yung nagmamahal sa iyo, yun lang ang minamahal mo. Wala ka nang pakialam sa iba. No? Kung sino lang yung nagbibigay sa iyo, siya lamang ang lagi mo napapansin. No? Siya lamang lagi mo napapansin. Dahil, nabibigyan ka niya. Pero yung iba, hindi na. So, kaya dyan, sinasabi dyan, sa Luke 32, na, pakibaba, Brother Luther, na kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang mamahalin ninyo, ano pang gantimpala ang hinihintay niyo, no? Wala tayong hinihintay na pagpapala dahil alam ng Panginoon ang puso natin. So, sa Luke 6:35 po. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamihin nyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa mga masasama at sa mga mabubuti. No? Kaya purihin ang Panginoon. No? Mabubuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. No? Pakibalik, Brother Luther. Sa halip, mahalin ninyo inyong kapwa. Mahalin ninyo yung mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Kasi kung minsan, may mga nagpapahiram po dyan, no? May mga nagpapahiram. So, magpapahiram, pero naghihintay ng kapalit. Di ba? Magpapahiram nga sila, pero meron naman silang hinihintay na kapalit. Meron naman mga kapatid na nagpapahiram, kusang loob na nagbibigay, na walang hinihintay na kapalit. Walang hinihintay na kabayaran. No? Dapat maging ganun tayo. Kung tayo ay nagpahiram, huwag nating expect na pilitin natin sila magbayad. Kasi isipin na lamang inyo, bakit ba sila lumalapit sa inyo? Bakit ba sila lumalapit sa iyo kung sila ay nanghihiram? Kasi kailangan nila. Di ba? Kailangan nila. Kaya kung tayo ay nagpapahiram,
Huwag na po natin silang pilitin. Oy, yung pinahiram ko sa iyo, di ba? Isinusumbat mo na agad yung pinahiram mo sa kanya. Huwag, yung pinahiram ko sa inyo, yung pinahiram ko sa iyo, bayaran mo na. Di ba? Nagpahiram ka nga, pero pilit mo naman siyang sinisingil. Kung nagbigay ko, kung nagpahiram ka, hayaan mo na muna. Di ba? Kaya purihin ng mga kapatid, no? May mga kapatid tayong ganun eh. Na bukas palad na nagpapahiram talaga. Pag nagpahiram, hindi nila inaala-ala kung ano yung mga pinahiram nila. No? Purihin yung mga kapatid na gano'n, no? Purihin ang Panginoon sa buhay nila. Sa Herbio po tayo. Herbio 10:30, tapos na po ito. So verse 21 po, last verse na po tayo. Verse 21 po. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ano po? Sinasabi diyan, daigin po natin ng mabuti ang masama. Sandali lang po ha. At hanapin ko lang po yung aking ano. Verse 21 po. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Na po, sinasabi po diyan sa Ephesians 6:12, no po? Ephesians 6:12. Kung titingnan niyo po rito, no? Ephesians 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ano po yung pagpapalagay niyo ron? Yung pong kagalit ninyo, yung pong taong kasamaan nyo ng loob, hindi po siya ang kaaway nyo. Ano po? Hindi po siya ang kaaway ninyo. Kaya sabi ito, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang masama. Tingnan nyo yung istorya dito po sa Luke chapter 18. No? Luke chapter 18 verse 1 to 8. Ano po? Kaya sabi rito, ito po ay istorya ng isang balo. Kung titingnan nyo, pag binasa nyo siya, akala nyo, ito po ay pinagpapalagay na consistent prayer. Pero, tingnan nyo po, sabi po dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat sila'y laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda na laging pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanya, sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa pupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw, gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya.
Ano po ang pagkakaintindi nyo dito? Dito po, ipinakikita rito na yung byuda, nagtagumpay po siya. Ano po? Alam niyo po, kasi sinabi ng hukom, bagamat ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Di ba? Pero dito, ipinakita rito na nanaig ang katarungan, nanaig ang kabutihan. Di ba? Kaya nga dyan, pinakikita dyan na yung babae, yung balo, hindi siya nagsawa ng pagtuloy na paglapit doon sa kanyang hinihinging katarungan. Palagay niyo ba kung tumigil yung babae, yung balo, nakamtam niya kaya yung katarungan hinihingi niya? Hindi, di ba? Ganon din. Kaya dito, pinakikita rito sa verse na ito na nagtagumpay, napagtagumpayan nung babae. Bagamat yung hukom, sinasabi niya na wala siyang takot sa Diyos at wala siyang iginagalang na tao, pero dahil doon sa pananalangin ng babae, napagtagumpayan niya yon. No? Kaya dito, sinasabi to, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kasi yung babae, ipinalagay niya na hindi yung hukom ang kalaban niya. Di ba? Kundi yung espiritong kumukontrol doon sa hukom. No? Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa libutan ito. Ang mga kubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya mga kapatid na po, kung tayo po ay merong kagalit, kung meron po tayong kasamaan ng loob, kung meron man kayong hinanakit sa isa't isa, yung pong taong kagalit ninyo, yung pong taong kasamaan niya ng loob, hindi po siya yung kagalit niyo. Na po? Kundi yung espiritong umiiral na po. Kaya, sinasabi rito, mahalin natin ang ating kapwa. Kaya, pakita natin kung gaano natin kamahal yung kapwa natin. Huwag po tayong magtatangi. No po? Huwag po tayong magtatangi ng tao. Ibig sabihin, kung sino lang yung gusto nating lapitan, doon lamang tayo. Pakita natin express natin yung tunay na pagmamahal natin sa bawat isa. Kaya, purihin po ang Panginoon, no? Kaya, magmahalan po tayo. Ano po? Pakita po natin yung pagmamahal natin sa bawat isa. Kaya, purihin po Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo sapagkat tunay nga po, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin yung tunay na pagmamahal, Panginoon, yung tunay na pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, na kami po ay dapat matuto kaming magmahal sa aming kapwa, Panginoon. Especially, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin sa iglesia, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano namin sila tunay na mamahalin, Panginoon. Ituro mo sa amin kung paano namin sila tunay na pangangalagaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na ibinibigay mo po, Panginoon, sa amin, sapagkat alam po namin na napagtagumpayan mo na ang sanlibutan ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.